Ang A-10 Warthog o Thunderbolt II ay ang pinakamaalamat na sasakyang panghimpapawid sa buong dekada ng mga operasyong pang-combat. Noong 2014, nakita ng USAF ang unang pagtatangka na ganap na ihinto ang A-10 upang makatipid ng $3. 7 bilyon sa loob ng 5 taon na Future Year Defense Program at isa pang 500 million sa pag-iwas sa gastos para sa mga upgrade. Ngunit nais nilang suportahan ang mga bagong F-35 squadrons. Fast forward sa 2022 at ang malamat na A-10 Thunderbolt II na may palayaw na Warthog ay hindi lamang nasa serbisyo, ngunit tumatanggap ng komprehensibong hanay ng mga upgrade na naglalayong panatilihin itong epektibo at may kaugnayan sa pakikipaglaban sa maraming darating na taon. Ang katotohanan ito ay kapansin-pansin kapag isinasaalang-alang mo na ang A-10 ay original na ipinakilala noong 1970s bilang isang highly specialized close air support CAS platform, particular na idinisenyo upang kontrahin ang napakalaking Soviet armored formations noong Cold War. Sa paglipas ng mga dekada, ang mismong pag-iral ng sasakyang panghimpapawid ay paulit-ulit na pinagbantaan ng mga pagbawas sa budget, paglilipat ng mga prioridad sa depensa, at ang paglitaw ng mass-advanced, multi-role fighter jet tulad ng F-35. Gayunpaman, sa kabila ng maraming mga pagtatangka na ihinto ito, ang A-10 ay nagtis at hindi lamang ito nakaligtas, ito ay umuunlad. Kaya, ano nga ba ang dahilan kung bakit matalas pa rin ang mga tusks ng hog pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito? Upang maunawaan yon, ito ay nagkakahalaga ng pagtingin sa parehong mga natatanging katangian na ginawa ang A-10 na isang game changer sa panahon nito at ang mga modernong pagpapahusay na tinitiyak na ito ay nananatiling nakamamatay at maaasahan sa hinaharap. Numero 1, game changer. Ang A-10 Warthog ay sumasalamin sa pagbabago ng kalikasan ng pakikidigma sa panahon kung saan ito ipinaglihi. Noong dekada 1970, inasahan ng mga tagaplano ng militar ng US na ang anumang malaking salungatan sa Europa ay magsasangkot ng napakalaking alon ng mga tangke ng Soviet at mga nakabaluti na sasakyan na tumutulak sa mga depensa ng NATO. Ang US ay nangangailangan ng isang platform na may kakayahang maglibot sa ibabaw ng larangan ng digmaan, kilalanin ang sandata ng kaaway, at sirain ito ng may katumpakan sa operasyon kahit nasa ilalim ng matinding sunog. Ipasok ang A-10, isang mabigat na armored, mabagal na lumilipad, tank-busting na sasakyang panghimpapawid na binuo sa paligid ng isa sa mga pinakakakilakilabot na sandatang sasakyang panghimpapawid na nilikha kailanman, ang GAU-8A Avenger 30mm rotary cannon. Ang kanyon na ito, na maring magpaputok ng halos 4,000 rounds kada minuto, ay idinisenyo upang gutayin kahit ang pinaka-advanced na pangunahing mga tangke ng labanan sa panahon nito. Upang suportahan ang mapangwasak na armament na ito, ang A-10 ay itinayo na may hindi pa nagagawang diin sa survivability. Ang sabungan nito ay pinoprotektahan ng isang titanium na bathtub na may kakayahang makatiis ng mga direktang pagtama mula sa mga armor-piercing round, at ang mga redundant na flight control system nito ay nangangahulugan na ang sasakyang panghimpapawid ay maaaring patuloy na lumipad kahit na ang malalaking bahagi ng mga pakpak o buntot nito ay nawasak. Nakauwi na ang mga piloto sa Warthogs na nawawala ang buong seksyon ng makina, kalahating pakpak o malaking pinsala sa fuselage, isang patunay sa pagiging masungit ng disenyo nito. Ang dahilan kung bakit ang A-10 ay isang game changer ay hindi lamang ang firepower o tibay nito, ngunit ang kakayahan nitong gumana ng malapit sa friendly ground forces. Ang Warthog ay maaring maglibot-libot sa larangan ng digmaan ng maraming oras na nag-aalok ng agarang, pinpoint na suporta sa mga tropang nakikipag-ugnayan sa kaaway. Ang mga high-mounted straight wings nito at malaking bubble canopy ay nagbigay ng walang kapares na visibility para sa target acquisition, habang ang kakayahan nitong lumipad ng mababa at mabagal ay nagbigay daan sa mga piloto na makipag-ugnayan sa mga target ng may pambihirang katumpakan. Sa isang panahon kung saan ang jet aircraft ay nagiging mas mabilis, mas makinis, at higit na nakadepende sa mga pangmatagalang pakikipag-ugnayan, ang A-10 ay kumakatawan sa isang sinasadyang pivot patungo sa isang mas mabagal, mas mahigpit, at mas malapit na konektado na presensya sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan ng 2022, gayunpaman, ang likas na katangian ng pakikidigma ay kapansin-pansing nagbago mula sa kapaligiran ng Cold War kung saan ipinanganak ang A-10. Sa halip na maghanda para sa malawak na armored clashes sa Central Europe, ginugol ng mga puwersa ng US ang huling 2 dekada sa pakikibahagi sa counterinsurgency, asymmetric warfare, at mga target na operation laban sa mga non-state actors sa Middle East, Africa, at iba pang mga rehiyon. Ang A-10 ay walang putol na umangkop sa bagong kapaligirang ito. Ang mabagal na bilis nito, kakayahan sa pag-ikot, at kakayahang maghatid ng precision firepower ay napatunayang napakahalaga sa Afghanistan, Iraq, at Syria,
kung saan madalas na kailangan ng ground troops ng mabilis, on-call air support sa komplikadong lupain. Sa pagkilala sa patuloy na halaga nito, nagsimulang mamuhunan ng US Air Force sa mga pag-upgrade para panatilihing handa ng husto ang Warthog combat hanggang sa 2030s. Kasama sa mga modernizasyong ito ang mga advanced na pagta-target pod na may mga high-resolution na infrared at electro-optical sensor, pinahusay na mga link ng data para sa real-time na coordination sa ground forces, precision-guided munitions integration, at na-update na cockpit avionics na pumapalit sa luma na mga analog system ng mga modernong digital display. Bukod pa rito, ang mga pagpapahusay sa istruktura sa mga pakpak at airframe ay nagpapahaba ng buhay ng serbisyo ng sasakyang panghimpapawid na tinitiyak na matitiis nito ang mga pisikal na stress ng mga dekada ng higit pang operasyon ng paglipad. Critical, tinitiyak ng mga pag-upgrade na ito na ang A-10 ay nananatiling may kaugnayan kahit na sa mga pinagtatalunang kapaligiran. Bagamat hindi kailanman idinisenyo ang sasakyang panghimpapawid para sa stealth or high-speed penetration ng mga sopistikadong air defense network, ang pagdaragdag ng mga modernong situational awareness tool, electronic countermeasures, at precision standoff na mga armas ay nangangahulugan na ang Warthog ay maaring epektibong mag-ambag sa mga sitwasyong maikli sa ganap na salungatan ng peer. At sa mga kapaligirang iyon kung saan naitatag ang air superiority ng US, ang A-10 ay nananatiling walang kapares bilang isang malapit na air support platform. Ang patuloy na pamumuhunan sa A-10 ay hindi walang kontrobersya. Ipinapangatuwiran ng mga kritiko na sa panahon ng mga advanced na drone, stealth fighter, at hypersonic missiles, ang isang mabagal, hindi patagong sasakyang panghimpapawid tulad ng Warthog ay mahina at hindi angkop para sa mataas na intensidad na salungatan laban sa mga advanced na teknolohikal na mga kalaban. Gayunpaman, sinasalungat ng mga tagapagtaguyod na walang ibang platform ang makakatumbas sa combination nito ng survivability, loiter time, payload capacity, at cost-effectiveness sa paghahatid ng direktang suporta sa ground troops. Para sa kanila, ang napatunayang track record ng Warthog sa maraming salungatan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga theoretical na kahinaan. Sa huli, ang kaligtasan at evolution ng A-10 sa 2020s at higit pa ay sumasalamin sa walang hanggang kagamitan sa larangan ng digmaan nito at sa pagkilala ng militar ng US, na hindi lahat ng hinaharap na digmaan ay lalabanan ng mga stealth fighter at autonomous drone. Ang ilan ay mangangailangan pa rin ng dagundong ng Jiao 8, ang hindi mapag-alinlangan ng silweta ng isang Warthog overhead, at ang katiyakang dulot nito sa mga sundalong nakaipit sa lupa. Habang umuunlad ang salungatan sa Vietnam, naging maliwanag na ang militar ng US ay nangangailangan ng isang bagong generation ng sasakyang panghimpapawid na pang-aatake sa lupa. Ang mga ibong ito ay dapat na mas mabilis at mas matatag upang makapaghatid ng firepower sa larangan ng digmaan habang umiiwas sa apoy ng kaaway. Ang solusyon ng US Army ay ang pagbuo ng isang bagong generation ng attack helicopter, simula sa AH-1 Cobra at nagtatapos sa mga taon mamaya sa AH-64 Apache. May isa pang ideya ang Air Force at naghahanap ng fixed-wing solution. Ang mga umiiral na prop-driven attack plane ay lubhang hindi angkop, kaya dinala nila ang mga bagay sa isang bagong direksyon. Ipasok ang A-10 Warthog. Bilang 2, natatanging disenyo ang disenyo ng A-10 Warthog ay halos kakaiba. Sinasalamin nito ang misyon ng sasakyang panghimpapawid. Ang malaking wing area, malalaking kaliwa at kanang aileron, at mataas na wing aspect ratio ay lahat ay nag-aambag sa mahusay na kakayahang magamit ng A-10, lalo na sa mababang bilis, 420 amp. Ang A-10 ay halos kasing haba ng lapad nito, kaya ang sasakyang panghimpapawid ay makakarating ng mas malapit sa frontline ng labanan hanggat maaari. Ang airframe ay dinisenyo bilang isang honeycomb na istruktura na nagpapababa ng timbang habang nagdaragdag ng lakas. Binibigyang daan nito ang A-10 na lumipad ng higit pa at mas mahaba upang makipag-ugnayan sa mga target. Numero 3. Mga natatanging pagtutukoy, ang A-10 ay maaring gumana sa ilalim ng 1,000-foot ceiling na may 5 million na visibility. Ang kakayahang ito na sinamahan ng mahabang oras ng paglalaway nito ay nagbibigay sa Warthog ng kakayahang suporta sa lupa na nakakakuha ng napakaraming papuri. Ang Warthog ay meron ding panloob na kapasidad ng gasolina na 10,000 gallons na nagbibigay sa A-10 ng 800 million na hanay. Self-seal ang mga fuel cell ng Warthog at pinoprotektahan ng anti-explosion foam sa loob at labas. Bilang 4, mga kamakailang pag-upgrade. Dahil ang A-10 ay inaasahang mananatili sa serbisyo patungo sa 2035, ang sentro ng mga upgrade ay ang pangangailangan na maligtas sa isang pinagtatalunang kapaligiran. Kabilang dito ang mga piloto ng Warthog na umiiwas sa mga banta sa pamamagitan ng karagdagang paggamit ng mga standoff na armas mula sa mas mahabang hanay, kasama ng paggamit ng mga na-update na taktika.
Plano ng Air Force na bigyan ng mga bagong pakpak ang Warthogs nito dahil nakatanggap ang Boeing ng $1 bilyong kontrata para magbigay ng 173 set ng mga pakpak sa 2019. Ang A-10 ay nakakakuha din ng GBU-39 na mga bombang maliit ang diametro at bagong high-resolution na display system na isang 11. 6-1920 x 180 pixels, ang pangunahing analog na color cock na pinapalitan ng 6 na digital na color pack na display ng pangunahing instrumento, pagpapakita ng paglipad. Magpapakita ito ng high-definition targeting pod footage at isang bagong map engine. Kasama sa iba pang mga plano ang pag-angkop sa mga taktika ng CSR at pakikipag-ugnayan sa mga target na pandagat gamit ang mga rocket ng AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System. Ipinakilala rin ng A-10 ang unang yugto ng pakikipag-ugnayan sa maramihang mga target na may mga precision-guided munitions. Pinahintulutan nitong maihulog ang 6 na sandata sa pamamagitan ng pagpindot sa isang pickle button. Ang sasakyang panghimpapawid ay maaring magpadala ng mga armas sa iba't ibang mga target na may isang pindutan na push sa isang pass, samantalang bago ito tumagal ng maraming pilot workload. Ang mga piloto ng A-10 ay maaring gumamit ng 500-pound class na GBU-38 o 54 or 2,000-pound class na GBU-31 Joint Direct Attack Munitions, at ang sasakyang panghimpapawid ay ipaalam sa piloto kung maaabot nila ang lahat ng kanilang nilalayong target sa isang pagtakbo. 5. Dogfight winner sa kaso ng dogfight. Ang A-10 ay may dalang pares ng IM-9M Sidewinder missiles. Ang mga IM-9 ay infrared-guided na mga armas na may hanay na 22 milya na nagbibigay sa Warthog ng suntok na kailangan nito para makipaglaban sa isang kaaway na manlalaban sa malayo. Ang combination ng A-10's tight turn radius at AM-9s ay gumagawa ng nakakatakot na 1-2 na suntok para sa mga agresibong kaaway na manlalaban. Kung ang isang jet ng kaaway ay natagpuan ang sarili sa malapit na may isang A-10, natitira itong pumili sa pagitan ng dalawang mahirap na pagpipilian. Maaari mong subukang i-outturn ang A-10 at magpaputok ng iyong mga armas bago ito magawa, o maaari mong i-tail at tumakbo para dito. Ang problema, kung liliko ka at tatakbo, lumilipad ka mismo sa bitag ng Sidewinder na naghahanap ng init. 6. Highway Operation Right. Ang A-10 ay idinisenyo upang magsagawa lamang ng mga ganitong uri ng mga misyon bilang bahagi ng pangangailangan nito na patuloy na lumaban sa larangan ng digmaan sa panahon ng Cold War. Ito ay na-optimize para sa mga maikling pag-takeoff at landing, at ang landing gear nito ay ipinagmamalaki ang mababang presyo ng mga gulong para sa pagpapatakbo mula sa mga highway at kahit na mas magaspang na hindi karaniwang mga ibabaw. Kaya noong 2021, 4 na A-10C Warthog attack aircraft at isang pares ng C-146A Wolfhound Special Operations Transports ang nakibahagi sa road landing drill na bahagi ng mas malawak na Exercise Northern Strike. Ito ay pinaniniwalaan na ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang modernong Air Force na sasakyang panghimpapawid ay sadyang lumapag sa isang sibilyang daanan sa Estados Unidos. 7. Sikat na ngipin ng pating ito lamang ang ika-74 at ika-75 at ika-76 na fighter squadron sa Moody Air Force Base na lumilipad gamit ang mga ngipin ng pating. May iba pang A-10 unit na may nose art, ngunit hindi ang iconic na mukha ng pating. Ang iconic na disenyo nito ay direktang nakatali sa kanilang kasaysayan at pamana bilang original na 3 Flying Tiger squadrons ng 23rd Fighter Group. Ang Flying Tigers ay ang American Volunteer Group na pinamunuan ni Claire League Chennault at ipinagtanggol ang China laban sa mga Hapon bago ang pagpasok ng Amerika sa World War II. Ang grupo ay inorganisa sa Chinese Air Force at lumipad sa ilalim ng bandila ng Republika ng China. Ito ay aktibo lamang sa loob ng halos 1 taon bago ito na-disband. Ngunit sa panahong iyon ay sinira nito ang 297 na sasakyang panghimpapawid ng kaaway ayon sa United States Air Force. 8. Titanium bathtub. Isa sa mga pinakakawili-wiling A-10 na katotohanan ay tumatalakay sa baluti nito. Ang balat ng sasakyang panghimpapawid ay hindi struktura, at ang anumang pinsalang ginawa dito ay hindi na kompromiso ang mabigat na pinatibay na airframe. Ang mga function ng cockpit at flight control ay ang pinaka-pinoprotektahan. Ang mga ito ay napapaligiran ng 12,000 pounds ng titanium aircraft armor sa isang configuration na buong pagmamahal na tinutukoy bilang titanium bathtub. Nakaanggulo upang ilihis ang paparating na apoy. Ang baluti na ito ay may halos walang kamali-mali na track record para sa pagpapanatiling ligtas ng mga piloto, kasama ang windscreen at canopy na lumalaban din sa maliliit na armas. Ang kabuuang armor sa sasakyang panghimpapawid ay bumubuo lamang ng higit sa 7% ng walang laman na timbang nito. Kapansin-pansin, ang A-10 ay napakahusay na nakabaluti na maari itong lumipad sa mga supercell na thunderstorm. Ginagamit pa nga ng Air Force ang A-10 Warthog para subaybayan ang malalang sistema ng panahon. 9.
Ang pinakamabigat na automatic cannon, ang 30mm GAU-8A Avenger ay nakapatong sa harap ng sasakyang panghimpapawid. Ang landing gear sa harap ay umatras mula sa ilalim ng mga pakpak sa isang offset na posisyon na ang mga gulong sa likuran ay nakahanay sa fuselage. Nagbibigay daan ang setup na ito ng puwang para sa napakalaking sandata. Ang bariles ng GAU-8A ay umaabot mula sa ilong ng A-10. Ito ang pinakamabigat na automatikong kanyon na nakamount sa isang sasakyang panghimpapawid. Ang Gatling gun ay nagkakahalaga ng 16% ng bigat ng A-10. Ang GAU-8A ay ginawa para magpaputok ng high-explosive incendiary at armor-piercing depleted uranium rounds sa bilis na 3,900 rounds kada minuto. Ang mga bala na ito ay halos kasing laki ng mga bote ng beer. Kapag pinaputok ng mga piloto ang Gatling gun, mabilis itong yuminit at hindi maaring magpaputok ng higit sa ilang segundo sa isang pagkakataon. 10. Pagsasanay sa VR pilots. Ang ilan sa mga A-10 Warthog pilot ay nagsasanay na ngayon sa bahagi gamit ang isang literal na laro sa computer, kahit na isang napaka-sopistikado at makatotohanang kilala bilang Digital Combat Simulator World. Mas karaniwang tinutukoy bilang DCS. Ang 355th Training Squadron sa Davis-Monthan Air Force Base sa Arizona ay gumagamit ng DCS kasama ng mga virtual reality headset na available sa commercial at iba pang gaming peripheral upang magbigay ng murang paraan ng pagpapalaki ng mas traditional na mga regimen sa pagsasanay sa lupa at sa himpapawid. Kung sino man ang nagpapalipad ng mock Warthog, ang magiliw na palayaw para sa A-10 Thunderbolt 2, pagkatapos ay magpapatuloy sa pagsasagawa ng iba't ibang mga simulate na gawain habang ang ibang mga tauhan sa isang katabing control center ay namamahala at nangangasiwa sa buong senaryo ng pagsasanay. Ang setup na ito ay idinisenyo upang malapit na kopyahin ang mga tunay na kondisyon sa mundo na may matinding diin sa coordination sa pagitan ng pilot at ground-based na mga support team. Sa mga simulation na ito, ang bawat yugto ng mga operation ng A-10 ay kinakatawan ng detalyado mula sa pinakasimpleng pamamaraan ng mga pagsusuri hanggang sa pinakakomplikadong mga maniobra ng labanan. Sinasaklaw ng regimen ng pagsasanay ang lahat ng aspeto ng pagpapatakbo ng A-10, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga pagpapatakbo sa lupa, pagsisimula ng sasakyang panghimpapawid, mga pamamaraan ng taxi, pag-alis, at paglapag. Ang paglipad ng formation ay malawakang ginagawa, gayon din ang paggamit ng mabigat na hanay ng sandata ng A-10. Ang mga simulation na ito ay hindi limitado sa paghawak ng flight ng nag-iisa. Isinasama nila ang pagpaplano ng misyon, mga protocol ng communication, coordination ng hangin to ground, at pakikipag-ugnayan sa parehong static at gumagalaw na mga target. Sa pamamagitan ng paglalagay ng piloto sa makatotohanang labanan at mga sitwasyon ng suporta, tinitiyak ng pagsasanay na ang mga operator ng A-10 ay maaring lumipat ng walang putol mula sa isang simulate na kapaligiran patungo sa aktwal na mga operasyon. Ito ay particular na mahalaga dahil sa pangunahing tungkulin ng A-10 bilang isang malapit na air support platform, isang tungkulin na nangangailangan ng katumpakan na paglipad, mabilis na reaksyon sa mga dinamikong pagbabanta, at malapit na pagsasama sa mga puwersa ng lupa. Sa kabila ng patuloy na mga debate tungkol sa hinaharap nito sa inventaryo ng US Air Force at paulit-ulit na pag-aangkin ng ilang mga analyst ng depensa na ang A-10 ay lalong madaling masugatan sa mga modernong integrated air defense system, ang sasakyang panghimpapawid ay patuloy na humahawak ng isang natatanging lugar sa battle aviation landscape. Ang argumento laban sa A-10 ay madalas na tumuturo sa paglaganap ng mga advanced na surface-to-air missile system, pinahusay na kakayahan ng radar, at fifth-generation fighter aircraft na maaring magsagawa ng mga multi-role mission na may higit na survivability. Ang mga kritiko ay nangangatuwiran na sa isang mataas na intensidad na salungatan laban sa isang kalaban, ang medyo mabagal na bilis ng A-10 at malaking radar cross-section ay maaring gawin itong isang madaling target. Gayunpaman, tinututulan ng mga taga-suporta na ang halaga ng larangan ng digmaan ng A-10 ay tiyak na nakasalalay sa pilosopiya ng disenyo nito at sa kapaligiran ng labanan kung saan ito itinayo. Ang Warthog ay hindi kailanman inilaan upang tumagos ng malalim sa mabigat na ipinagtanggol na airspace ng walang suporta. Sa halip, ito ay umuunlad sa pinagtatalunan ngunit napapamahala ang mga kapaligiran kung saan ang malapit na suporta sa hangin ay mahalaga para sa mapagkaibigang puwersa sa lupa. Ang combination ng may bibigat na titanium armor na nagpoprotekta sa mga vital system at ang piloto mula sa sunog sa lupa, ang pambihirang tibay na nagbibigay daan dito upang magtagal sa larangan ng digmaan, mababang bilis na liksi na nagbibigay daan sa kanyang pagmaniobra sa mga masikip na espasyo at sundan ang mga kontur ng lupain, at ang mapangwasak na firepower na nakaangkla ng GAU-8A Avenger 30mm na sasakyan, ginagawa itong isang armanong sasakyang panghimpapawid para sa infantry na sasakyan. Ang GAU-8A cannon,
na may kakayahang magpaputok ng halos 4,000 rounds kada minuto ng armor-piercing depleted uranium or high-explosive incendiary ammunition, ay masasabing ang sentro ng kabagsikan ng A-10. Pinagsama sa isang malawak na hanay ng mga precision-guided na mga bala, rocket at bomba, ang sasakyang panghimpapawid ay maaaring makipag-target mula sa mga tangke at pinatibay na posisyon hanggang sa magaan na sasakyan at mga concentration ng tropa. Ang kakayahang umangkop nito mula sa mahigpit na mga paliparan na may counting logistical support ay nagdaragdag ng isa pang layer ng operational flexibility na nagbibigay daan dito na manatiling malapit sa mga frontline at bawasan ang mga oras ng pagtugon sa mga kahilingan ng ground force para sa suporta sa sunog. Sa mga modernong simulation ng pagsasanay, ang mga kakayahan na ito ay nasubok hindi lamang sa paghihiwalay, ngunit bilang bahagi ng pinagsama-samang operasyon. Natututo ang mga piloto na magtrabaho kasabay ng mga JTAC, Joint Terminal Attack Controllers, sa lupa, na isinasama ang suporta sa hangin sa masalimuot, mabilis na mga labanan kung saan ang kaligtasan ng sibilyan, pag-iwas sa fratricide, at tumpak na timing ay pinakamahalaga. Sinusubukan din ng mga simulate na situation ang kakayahan ng piloto na mabuhay sa mga kapaligiran kung saan ginagamit ng mga puwersa ng kaaway ang MANPADS, Man-Portable Air Defense System, anti-aircraft artillery, at radar-guided missiles, sa pamamagitan ng pagbuo ng memorya ng kalamnan at mga kasanayan sa paggawa ng desisyon sa mga sitwasyong ito na may mataas na presyon, tinitiyak ng pagsasanay na masusulit ng mga crew ng A-10 ang mga natatanging lakas ng sasakyang panghimpapawid habang pinapagaan ang mga kahinaan nito. Ito ang timpla ng hilaw na mapangwasak na kapangyarihan, katatagan sa larangan ng digmaan, at kasanayan sa piloto na hinasa sa pamamagitan ng parehong live at simulate na pagsasanay na nagpapanatili sa A-10 na may kaugnayan kahit na sa isang panahon na pinangungunahan ng stealth technology at multi-role fighter platform. Bagamat maaring hindi ito tumugma sa survivability ng isang F-35 sa heavily defended airspace, sa close air support mission set, nananatili itong walang katumbas. Para sa mga sundalo, Marines at mga kaalyadong puwersa sa lupa, ang hindi mapag-aalinlangan ng tunog ng kanyon ng A-10 at ang nakikitang kakaibang silhouette sa itaas ay isang katiyakan na mayroon silang tagapag-alaga na handang lumipad ng mababa, lumipad ng mabagal, at kumuha ng mga panganib na kinakailangan upang mapanatili silang buhay. Kaya, sa kabila ng mga detractors nito, ang combination ng mabibigat na sandata ng A-10, tibay, mababang bilis ng pagmaniobra, at walang kaparis na lakas ng pag-atake sa lupa ay ginagawa pa rin itong isang nakakatakot na presensya para sa mga kalaban at isang critical na asset para sa mga friendly na puwersa. Ang pagsasanay, kapwa sa totoong sasakyang panghimpapawid at sa mga sopistikadong simulator, ay nagsisiguro na ang mga kakayahan ng maalamat na sasakyang panghimpapawid na ito ay hindi lamang napangalagaan ngunit patuloy na pinipino upang matugunan ang mga hinihingi ng modernong pakikidigma. Para sa mga kadahilanang yon, ang A-10 ay malamang na narito upang manatili sa malapit na hinaharap. Ngunit kung gaano karami ang lilipad sa mga darating na taon ay nananatiling hindi malinaw. Kaya, lahat tayo ay magbigay ng napakalaking thumbs up sa United States at ang video na ito, Well, kung natutunan mo ang isang bagay o dalawa mula dito, maaari mo rin itong bigyan ng like, di ba? At kung sa tingin mo ay bukas palad ka, mag-subscribe sa channel at payagan kaming abisuhan ka kapag may mga bagong video na inilabas. Salamat sa panonood.